So ayun guys, magandang araw sa inyo. I hope okay kayong lahat. So ngayong araw, may biglang update. Ang pupuntahan kasi natin ngayon is pupunta tayo ng Motorcycle City San Fernando naman this time. So sa mga di nakakaalam, doon ko po kinuha ang aking unit. So ngayon pupunta ako sa kanila dahil nag-message na sila sa akin na finally hawak na nila yung plaka ko. So punta tayo doon, samahan nyo ako. Kunin natin. Actually sa December 27, today is December, ano ngayon? December 6 pala ngayong araw. So sakto, wala tayong pasok. Kinuha ko tong opportunity na to para kunin yung plaka natin, no? Kasi di ko alam kung may oras pa ako katapos nito. So yun nga, no, mag 1 year na yung ating Dominar. Ngayon ko pala makukuha yung plaka ko, which is for me matagal, no? Medyo matagal. Di ko alam kung bakit. Ang sabi naman nila is 3 months pwede na makuha. So di ko sure anong nangyari. Pero nung nag-message ako nung araw na chinek ko online sa page ng LTO kung available na yung plaka ko. So yun, sa mga hindi nakakalam, pwede nyo pong i-check sa website ng LTO kung available na yung plaka nyo para sa mga bagong motorsiklo, or actually pati sa mga sakyan kung di ako nagkakamali. Siguro i-search nyo lang yung plate number, parang availability, parang gano'n lang. Tapos enter nyo lang dun yung plate number nyo. So isang taon tayong naka-temporary plate. So nag-temporary plate ako as soon as nakuha ko yung Duke. As soon as nakuha ko yung ORCR natin. Nagpagawa ko agad ng temporary. Yung ORCR mabilis, mga 2 to 3 weeks lang nakuha ko na. So kudos sa Motorcycle City doon. Actually parang alam ko yung nangyari kung bakit natagalan yung plate number ko. Kasi nung available na yung plate number ko sa website ng LTO, nag-message ako kagad sa kanila. Ang sabi nila, wala pa daw sa kanila, nasa parang main branch sila. And yung main branch nila is sa Las Piñas pa. So parang na-stuck dun yung plaka ko. So nakipag-coordinate muna sila sa Las Piñas branch nila para makuha nila. At yun nga, ngayong araw nakuha na nila, naihatid na. So kunin na lang natin. Medyo mahangin guys. Kahit gusto kong mag-record dito sa expressway, no, medyo mahangin. Baka din ako marinig. May nag-message kasi sa akin noon, ba't daw ini-skip ko yung expressway. Siguro pag hindi masyadong mahangin, hindi natin skip. Kita-kitsa lang dun sa exit or kung may kaganapan. Okay. Pinaswas tayo ng ng KTM. Hindi, siya medyo mabilis. Chill lang tayo. Okay, San Fernando, 1 kilometer. Ayan, 500 meters na lang. Ba't parang ang bilis ng biyahe ko? Hindi ako makapag-waswas Waswas talaga, kala mo napakabilis ng motor Kasi ang daming sakyan. Kaya chill ride lang. Dati nung unang beses kong nagmotor papunta dito, parang tagal ng biyahe. Siguro dahil nasanay na lang ako. Ayun lang. Ang hirap mag-scan nung ayun, na-scan na yung RFID ni Kuya. Sana sa atin may scan agad. Ayun, nice. Dapat sabayin nyo lang ng panalangin. Welcome to Pampanga. Grabe, ba't ang daming sakyan ngayon? Expect ko kapag weekdays, tapos mga gantong oras, mga tanghali, mga nagpapahinga yung mga tao. Siguro busy dahil magpapasko, no? Yung iba siguro wala na silang pasok, naka holiday break na. Naol. Kanina hindi ako makapagsalita sa expressway Nagpo-focus ako. Kasi medyo malakas yung hangin. Mahirap na.
Pero gaya na sabi ko, dyan nakakatulong yung bigat ni Dominar, no? Yun ang advantage ng mabibigat na motor. Hindi ka basta-basta dadalhin ng hangin. Oo, mararamdaman mo, pero hindi siya nakaka-apekto. Naalala ko noon, talagang hindi ako makakapunta dito nang walang Google Map. Siguro dahil napadalas yung pagpunta natin dito, kaya confident na ako. Ayun lang, traffic. Silong tayo sa bus, ang init. Huwag niyo akong gayahin, ha. Ba't ang traffic dito? Anong meron? Akala ko pa naman mabilis akong, ano ba yan? Akala ko pa naman mabilis akong makakadating. Feel ko hindi pa tapos yung daan dito. Hello kuya. Init, no? Yun lang ang consequences ng mahilig sa damit na black katulad ko. Ina-absorb natin yung init. Unlike sa mga light colors gaya ng white, nag-reflect yung init. Ay, ang init. Singit-singit na lang muna tayo. Handahan lang, baka may biglang lumabas. Ay, hindi. Alam ko may ano dito, may stoplight. Sorry po. Mainit kasi. Sinusundan ko lang yung mga motor eh. Kapag hindi kayo masyadong familiar sa daan, sundan nyo lang yung mga motor. Kasi sila, lagi silang dumadaan dito eh. Alam na nila. Hindi ko expect na ganito yung biyahe ko. Actually, bala ko kauwi, pagkatapos kong kunin yung aking plaka, uuwi muna ako, tapos linisingin ko din ako. Tapos siguro papawash na lang ako ng motor. Pero mukhang di matutuloy, papagupit na lang ako. Meron kasi kaming year-end party mamaya. Wow, government vehicle. Ano ba yun? Pag government vehicle, okay lang na walang plaka? Tatanong lang, ha? Curious lang ako. Wala akong gustong sabihin. Sundan natin sila. Ay, sayang. Momento. Siyempre, mag-forward yan din naman. Diba? Hindi tayo papadaanin yan. Oh my god, sobrang traffic. Napasakto, tirik ang araw. Ang sakit. Oh my god, San Fernando, anong nangyari sa inyo? Hindi ako madalas dumaan dito, pero first time ko makita ganito ka-traffic. Kasi so far, sa mga pinunta ko dito, hindi naman ganito ka-traffic. Meron. Ang galing ng tricycle, oh. May separate ilaw yung mga signal light na may araw. Galing. Maganda yan, mas mas maganda yan lalo sa gabi, yung dagdag visibility sa daan. Kasi karamihan sa mga lumang tricycle ngayon, hindi mo na halos makita sa daan, lalo na pag gabi, kasi sobrang hina ng mga ilaw nila. Kaya kudos kay kuya. Kuya, una ka. Yan. Unahin natin tong government. Unahin natin para pag sumingit siya, sasabay tayo. Ang init. Ang sakit. Nag-i-stop siya eh. Nauna na nga ako. Iniisip ko saan ako dadaan pa uwi. Siguro hindi na ako mag-expressway, no? Hindi tayo maabot. Tago tayo dito. Mainit eh. Ay, mali, pwede akong dumiretso. Gagi, mali ako. Sorry. Hindi ako familiar dito. Pwede palang dumiretso doon. Sa bagay, wala kasing kanto sa kanan. Ayun na, malapit na tayo guys. Tandaan ko yung yung Benson. Saan na? Ito
Okay, nandito na tayo sa Motorcycle City, San Fernando. Si Ariel po. Ariel po. Ay, kuha po ang plaka. Yung nag-chat po kahapon. Kaya nga, nabigla nga ako nasa Las Piñas. Opo. Thank you. Ayun, nice. Wow. Medyo ay, pusit. Medyo matigas siya. Kasi tinignan ko yung mga plate, bagong plate ngayon. Napansin ko medyo maano sila, manipis. Kaya bala ko sana mag-order nung yung support sa likod, kung alam niyo yun. Yung ingay nun Okay, pauwi na tayo. Hindi ko alam kung low bat na yung battery ko. Hindi ko na-check. Ang init kasi dun Hanap ako ng pwesto. Alam ko meron dito. Pwede akong mag-relax dun. Papahinga ko muna. Mainit masyado. Kainaan ko pa naman yung araw. O siya guys, tuloy ko na lang yung video pag napalan ko ng battery habang di pa low bat. Gumanda yung daan ng San Fernando. Para ando sa vlog ni Boss Red. Kaya nga sabi niya wala pang linya. Walang stoplight dito, boss? Walang stoplight? Muntik na ako dumiretso. May mga dumadaan. Sinilip ko yung battery. 1 bar na lang yung camera. Hanap na lang ako ng lilim. Tapos kapalit akong battery. Grabe, kakamiss yung saan kumukuha ng mga requirements doon. Buti na invento yung one stop shop ngayon sa 7-Eleven. Tingin na lang ako sa kabila, hindi ko na agad nakita. Ayun, 7-Eleven. Sana maluwang yung parking. Ay, susunod na lang. Masakit pang parking. Sige. Tuloy-tuloy ka na, naya ka pa. Uy. Binusta ko lang yung gloves. Sa wakas. Nakahinto din ako sa 7-Eleven. Uminom na rin ako ng Pocari Sweat para hindi tayo ma-dehydrate. Tansya ko na nasa 40 minutes pa bago ako makauwi na ito, which is marami pa akong oras. Grabe. Hindi ako makahanap ng magandang location na 7-Eleven kasi kung hindi masikip yung parking, nasa kabila naman. Gusto ko sana dito lang sa side na to. Sobrang init kaya napilitan akong minto para inom ng malamig na inumin. Yun lang. Ang ganda. May mga disenyo ng yung San Fernando sa daan, Maganda siguro to pag gabi. Try ko nga pumunta dito ng gabi. Buti na lang di ako nag-expressway kasi pag nag-expressway tayo, syempre skip ko lang yun. Wala naman tayong ibang makikita, puro daan. Tapos wala kayong ibang maririnig, puro hangin. At least pag sa main highway tayo dumadaan, may mga nakikita tayong mga daan na di-discover, Alam ko ngayon lang ako nag-vlog na dumaan dito. Nung paragi akong dumadaan dito, alam ko wala pa akong camera nun At least mukhang tapos na yung daan dito. Kaya di ako dumadaan dito kasi nire-repair na yung daan Alam niyo yung mga guhit-guhit? Yung mga parang inuhukay na maliliit na guhit. Kakatakot kasi yun kinokontrol niya yung gulong mo Kaya hindi ako dumadaan dito. Ayun. Ito yata, kung hindi ako nagkakamali, nasa SM Telepastagan na tayo. Tama.
Namamangha talaga ako. Kasi dati lagi ako merong Google Map eh. Ako kasi basta nadaanan ko na ng mga 2-3 beses siguro. Kabisado ko na nun. Pwede rin isa, basta familiar ka sa, hindi naman sa familiar, basta dire-diretso lang sa ganun. Tapos may tinatandaan ka lang na landmark ganun. Ayun, nasa Angeles na tayo. Uy, may CB650. Pangarap ko to, CB. Kasi ito yung pinaka reliable at affordable na inline 4. Saka pinakatipid na yan, inline 4 na alam ko. Nakilalang brand Honda yun. Honda yun par. Alam naman natin yung mga Honda, no? Honda, Kawasaki, Suzuki, yan. Mga kilalang brand na yan. Ito lang yung ayaw ko sa Angeles. Traffic. Wow. Ewan ko ilang beses ko nang binanggit dito sa mga video ko, pero yung sniper mukhang big bike. Sa likod, kasi ang laki ng gulong sa likod. My God, traffic. Buti na lang hindi ko nung ka-heavy traffic. Nakaka-traffic itong jeep eh. Bigla-bigla na lang umihinto eh. Basta may makitang pasahero. Hindi naman lahat. Ay, nakapagod yung traffic, grabe. Buti okay lang pang singit-singit tong Dominar, no? As long as medyo malaki yung space. Ba't ba traffic ng gantong oras? Mali yata decision ko na hindi nag-expressway. Grabe, pagod na ako. Buti nakainom tayo kanina sa 7-Eleven. Ang inumin. Grabe. Uy, ang ganda yung traffic pero gumagalaw naman. Hindi kami pinapasok ngayon para makapagpahinga kami at makapag-ready bago mag year-end party mamaya. Tapos ako ito. Okay lang yan para maging productive pa rin ang araw natin. At least diba, importante dyan may plaka na ako. Pupunta ako doon sa kung saan ako bumili ng mga CNC bolts. Papa CNC bolts ko yung tornilyo ng plate number ko para uniform yung kahit ilang lang tornilyo, uniform, diba? Magandang tignan. Kaya sabi ko, kailangan natin i-treat minsan or madalas ang ating motor. I-treat sa accessories, lalo na sa maintenance. Kasi yan yung halos gamit natin na araw-araw eh. Lalo na sa mga tulad kung wala naman ibang service kundi motor lang. Siyempre alagaan natin yan. Diyan nakasalala yung buhay natin sa bawat biyahe. Kaya pag may naramdaman ka ng konting mali sa iyong motor, aksyonan mo na kagad. Kasi habang maliit pa yung problema, maliit din ang gastos. So pag inayaan mo lumaki yung problema, lalaki yung gastos. Ganun lang yun. Dadaan ako Simar, hindi ko na kaya yung traffic. At least kahit dito na lang last na traffic na dadaanan natin. Ito sa may Astro. Ayoko na. Gusto ko na magpahinga. Pahinga lang yung higa lang ganun. Hindi yung pahinga sa buhay. Gusto ko pang mabuhay. Nakaalis din sa traffic. Ayan, diretso na to. Kita-kits lang doon sa dulo. Doon ako mag-outro. So ayun, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa mga tumapos ng ating video. At lalong-lalo na sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Kung bago ka lang at nagustuhan mo ang ating video, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At kung sa Facebook naman, paki-follow na lang ang aking page. So kung may suggestion kayo para sa ating future videos, or may gusto lang kayong pag-usapan, mag-comment lang kayo sa mga video natin. Lagi naman ako nag-reply.
alam ng ibang viewer ko yan. So pasensya na rin sa mga nagpapa-shoutout, no? Kasi di ko talaga kayo naalala. Pero pag nagka-time ako, ililista ko kayo, tapos shoutout ko. Sana hindi kayo magsama mag-comment. Lagi yung tandaan na mag-iingat palagi, lagi maging alerto, at habaan palagi ang pasensya. Ako po ulit si Jovan Moto. Hanggang sa susunod na video. Jovan out. Peace!